Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Patungo na siya sa garden nang matanaw niya ang parating na kotse. Alam niyang hindi iyon isa sa mga sasakyan ng mga Valencia at natitiyak niya na hindi rin taga roon ang dumating. Hinintay niyang huminto iyon. Kumunot ang kanyang noo nang bumaba roon ang isang lalaki. Inilibot na lalaki ang paningin nito sa paligid. Kapag kuwan ay tumingin ito sa kanya. Kumaway ito. Napangiti siya na makilala kung sinong dumating. Mac! Natutuwang salubong niya dito. Agad niyang niyakap ito. Paano mo nalaman dito? Aba, ati kotse ka na ngayon. Yan ba ang pangako ng kumpanya sa'yo? Sunod-sunod niyan tanong dito. Tumango ito. Walang maaring hindi makakakilala sa pamilya mo, Day. Pinaikot pa nito ang mga mata. Isa ito sa mga kaibigan niyang lalaki na nagkataong miyembro ng third sex. Ba't napasugod ka dito? Mismo na ako, no? Pabirong sabi niya at siniko pa ito sa tagiliran. Yes, pero ang main reason kailangan ka na talaga sa office. Sabi ni Bossing, kung pwede raw naputulin mo muna ang bakasyon mo. Maraming kailangan asikasuhin ngayon sa opisina. And he really needs you there. Hindi ka kayanan ng pansamantalang pumalit sa iyo ang lahat ng trabaho. Don't worry, pag-uusapan na namin ni Tito mamaya kung anong dapat kong gawin. Sabi niya. Pansin ko, lalo kaya't ang gumagwapo ngayon Hoy, Day, allergic ako sa salitang yan. Pwede ba? Huwag mo kong pagnasaan. Bakla ako. Bakla! Niyakap niya ito. That's why I love you. Natatawang sabi niya. Talaga na-miss niya ito. Napatigil si Rafos. Papasok na sana siya sa bahay mula sa garden na makita niya si Almira. Sinong kausap nito? At kung tamang pagkakarinig niya, sinabihan pa nito iyon na I love you. Kanina pa siya sa swing ng garden at halos maubos na niyang pitasin ang mga bulaklak dahil sa paghihintay dito. Na hindi na makatiis ay nagpasya siyang bumalik sa bahay at doon na lamang ito hintayin. Napatiimbagang siya na makitang isang lalaking kausap at kayakap ni Almira ng mga sandaling iyon. Ito ba ang lalaki iniiyakan nito? Ang sinasabi nitong mahal nito? Muli niyang tinignan ang mga ito. Lalo siyang nilamon ng panibugho na makita inakbayan nito ng lalaki at inilagay naman ng dalagang kamay nito sa baywang ng lalaki. Halika, doon muna tayo sa sala. Tatawagin ko lang si Tito para makilala ka. Hindi na ituloy ni Almira ang sasabihin nang may matanaw siya sa di kalayuan. Rafos, siya ba? Tanong ni Rafos na makalapit dito. Nakatingin ito kay Mac. Nagkatinginan sila ni Mac. Kapwa naguluhan. Siya ba, Almira? Tanong ulit nito. Hindi kita maintindihan. Naguguluhang sabi niya. Si Mac ay office mate ko at hindi ba't siyang tinutukoy mong lalaking iniibig mo? Siyang iniiyakan mo. Ngayon nandito na siya. Mukhang masayang masaya ka na. Mapait na sabi nito. Masama pa rin ang tingin ipinupukol kay Mac. At shut up, Rafos. Hindi tayo nagkakaintindihan. Mali ang mga iniisip mo. Pilit na paliwanag niya rito. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis ay panapakita nito. At anong tama? Ang makita kayong halos magyakapan na? Saglit siyang tinitigan nito. Sana, hindi mo na lang ako pinaniwalang mahal mo ko, Almira. Sana hinayaan mo na lang ako magmahal sa iyo kahit walang kapalit. Natulala siya. Nananaginip pa siya. Totoo bang naririnig niya? Totoong mahal talaga siya nito. Pinutunayan nito iyon ng mga sandaling iyon. Bago pa man siya makahuma, ay tumalikod na ito at mabilis at tinungo ang kinaroroonan ng kotse nito. Rafos! Tawag niya rito na makabawi siya. Ngunit nakalayo na ang sasakyan nito. Nangihinang sinundan na lamang niya ito ng tingin. You don't have to explain. Nahulaan ko na kung sino yung gwapong yun. At Kadiri ha? Of all people, ako pang nakuhang pagsilosan. Gwapo sana. Engot naman. Hindi marunong kumilatis ng totoong fafa. Komento ni Mac na nakasunod na pala sa kanya. Anong gagawin ko? Nangihinang tanong niya sa kaibigan. Hindi siya makakapayag na mawala sa kanya si Rafos.
Kung kailan na kasi siguro na siya sa totoong damdamin nito para sa kanya. Sundan mo siya, Day, at isama mo ko, udyok nito sa kanya. Explain to him everything at ipakilala mo Akechi sa kanya para mawalang selos niya. Mga lumbaba ito. Yun nga lang, baka sa akin mabaling ang atensyon niya. Napangiti siya. Thank you, friend. Magpapaalam lang ako kay Tito. Sasabihin ko na rin sa kanya ang nangyayari sa amin ni Rafos. Wait for me here. Paalam niya at mabilis na nagtungo sa kwarto ng Chuhin. Friend mo naman talaga ako eh. Pinapayuhan kita para sa ikaliligayan niyo ng engot na yun. Agad naman siyang pinayagan ng Chuhin. Naisa na ni Princess na samahan din siya, ngunit marami itong inaasikaso sa asyenda ng araw na iyon. Pababa na siya na hagdan na lumabas si Joel mula sa kwarto nito. Nagkatinginan sila, pilit na inaarok ang nasa sa loob nito. Nakita ko ang mga photo albums ko nung maliit ako. Nakalagay lang pala ako roon sa kwarto ko. Nakita ko ang mga pictures natin. Ang layo pala na mukha ko nung maliit ako. Natatawang sabi niya. Bagaman naninimbang pa rin, hindi niya alam kung galit pa rin ito. Ikaw pala nagturo sa akin sumakay sa kabayo. And the pictures can't deny na mahal natin ang isa't isa. Tayo ni na Princess at ikaw ang tumatayong big brother namin. Nag-iwas ito ng tingin. Muli siya nagsalita. Bakit nag-iba ka? Bakit all of a sudden, itinuring mo akong estranghero at karibal? Naiiyak na tanong niya rito. Bumuntong hininga ito. Na makita nitong umiiyak siya, ay bigla siyang niyakap ito. I'm sorry, Almira. Garalgal ang tinig na sabi nito. I'm sorry, my angel. Hinalikan siya nito sa noo. Pilit siyang umiti. Iyon ang tawag nito sa kanya noong maliit pa sila. Hey, ba't nandito pa kayo? Puntahan niyo na ang mokong na yon at sigurado nagngingit-ngit na ang kalooban nun sa selos. Anang kanyang Chuhin na nasa likuran na pala nila. Nasa likuran nito si Lorna na hindi mapigilan ng pag-iyak. Yes, Tito. Sagot niya, mabilis siya nagpunas ng mga luha. Ako na magdadrive ng kotse. Pagboboluntaryo ni Joel. Hoy, inaamag ng beauty ko rito. Narinig nilang sigaw ni Max sa ibaba. Let's go, yaya na niya sa pinsan. Kabadong lumalapit sa Almira sa nakatalikod na si Rafos. Napahinto siya nang pumulot ito ng ilang pirasong bato. Pagkatapos ay sunod-sunod na ibinato iyon sa palaisdaan. Kawawa naman ng mga maliliit pang tilapia kapag tinamaan ng bato. Hindi na sila lalaki. Bigla itong lumingon. Rafos, muli nitong ibinalik ang paningin sa palaisdaan. Why are you here? Gusto kong magpaliwanag sa iyo at... Paano mo nalaman nandito ako sa Batangas? Bumuntong hininga siya. Tumawag ako sa office mo kanina. Sabi ng sekretary mo, hindi ka raw pumasok. Wala ka rin sa penthouse. Tumawag ako sa pad mo sa Alabang pero walang sumasagot. Kaya nasiguro ko nandito ka. Nakangiting sabi niya rito. Hindi ito umimik. Rafos, si Mac. Oh yes, Mac nga palang pangalan nun. Pagkakataon mo na yun, bakit iniwan mo pa siya? Sayang naman kung... Will you please shut up? Putol niya sa sinasabi nito. Nagsalubong ang mga kilay nito. Muli itong pumulot ng bato pero nanatiling hawak lang nito iyon. Si Mac ay isang kaibigan lang. Kaibigan lang. Binigyan din niya ang huling sinabi. And you fell in love with him. Hindi pwede mangyari yun. Pwede ba, Attorney Rafos Carriedo? Patapusin mo muna mga sinasabi ko bago ka mag-conclude, okay? Nakakainis ka na, ha? Okay, but be sure na masasatisfy ako sa explanation mo. Parang batang sabi nito. Napatirik ang mga mata niya. Ang pinagseselosan mo ay kaibigan ko lang. Isa pa, Mac is gay. Bigla nagliwanag ang mukha nito. Nang makita mo kami nagkakayakap, it's because we really missed each other. Patuloy niya. Nagkatinginan sila. Maya-maya'y sumimangot na naman ito. Sino yung lalaking sinasabi mong mahal mo? Nakakunot ang noong tanong nito. Walang sabi-sabing hinalkan niya ito sa mga labi na halatang ikinagulat naman ito. Now, Attorney Rafos Carriedo, who do you think is that guy? Nakapamaywang na sabi niya kapag kuwan. Nanlaki ang mga matang tinignan siya nito, sabay turo sa sarili. Walang sabi-sabing binuhat siya nito habang tumatawa ng malakas. Hey, put me down! Pinalo niya ito sa balikat. Agad naman siyang ibinaba nito. Now, Rafos, may dapat ka bang ikagalit? Dapat nga ako magalit sa iyo eh. Dahil ako ang niloko mo. Nanunules ang usong sabi niya. Kumunot ang noon nito. Narinig ko kayo nag-uusap ni Tito noon sa library.
Noong bago pa kami magbakasyon dito, sinabi mo sa kanya na gagawin mong lahat kahit ang paibigin ako basta malaman mo lang ang totoo. Nagsalubong ang mga kilay nito. Tila pilit inaalala ang pangyayaring iyon. Don't deny it. Ako mismo nakarinig sa sinabi mo iyon kay Tito. Akmang tatalikuran na niya ito nang pigilan siya. Wait, natatawang sabi nito. I remember. Nakuha mo pang tumawa? Seryosong sabi niya. Ayusin mo rin na explanation mo gaya ng ginawa ko kung hindi. Tumatawang tumikim ito. Yes, pinag-uusapan nga namin ni Ninong ang babaeng iyon bago ka dumating. Aaminin ko, I really hate that girl. Pahayag nito. Nagsulubong ang mga kilay niya. But it's not you, my dear. Si Rada yun. Siguro natatandaan mo pa siya. Paano ko makakalimutan yun eh? Unang pagkikita pa lang namin. Daig pa si Princess kong umasta. Saka parang sawa ko makapalupot sa iyo yun. Napapangiti nagpaliwanag ito. 2 araw bago ko pumunta sa Hacienda ay pinatawag ako ni na Papa. Nawawala raw ang mga papeles at ang susi ng condo unit namin sa Makati. Pangalawang pagkakataon na iyon na nawalan kami ng mahalagang bagay. Kaya hindi ko pinalampas. Mataman siya nakinig dito. Agad akong pumunta sa unit namin sa Makati at naabutan ko si Rada. Kasama ang buyer nito. Nasa kanya pala ang mga papeles at ibinebenta niya iyon. Paano napunta sa kanya mga papeles? Tanong niya. At kaya niyang gawin iyon sa family mo? Pumunta siya rito noong umagang yon. Hinahanap daw ako. Nang malaman niyang wala ako, nakipaglaro na lang sa sister ko ng computer game. Bandang tanghali na wala siya bigla. At nakita raw siya ng isang katulong namin na lumabas mula sa kwarto ni na Papa. Hinaplos nito ang kanyang buhok at tila wala rin sa sariling inayos ang ilang hiblang kumawala sa pagkakatali. Siguro kaya niya ginawa iyon ay dahil mahigpit ang parents niya pagdating sa kanyang allowance. Ayaw pa niya kasi magtrabaho. Nanatili siya nakikinig. Ayaw sana siyang pagdudahan ni na Papa. Alang-alang sa mga magulang niya kaso pangalawang beses na niyang ginawa iyon. Una, kinuha niya noon ang necklace ni Mama. Bakit ikaw hinanap niya? Nakibit balikat ito. Wala tayong magagawa Patay na patay siya sa akin. Kaswalang sabi nito sabay halik sa tungkil ng kanyang ilong. Hambog? Tinalikuran niya ito. Hey, I thought pumunta ka rito para makipagbate. You owe me an apology. Pinagdudahan mo ko nang walang ka ng tiwala sa akin. Ni hindi ka pa nga nagsusorry sa mga masasakit na salitang sinabi mo sa akin noon. Kunwari nagtatampo pa rin siya rito. Nagpatuloy siya sa paglalakad palayo rito. Almira, hinawakan siya nito sa kamay nang maabutan siya. Iniharap siya nito at hinawakan sa magkabilang braso. Napatitig siya sa mukha nito. Alam ng Diyos na bawat minuto ay pinagdarasal ko na sana. Ikaw nga ang totoong Almira. Gusto kong pagalitan ang sarili ko sa bawat pagkakataong nakikita kita nasasaktan dahil sa mga pagdududa ko sa iyo. Para ko na rin pinaparusahan ang sarili ko sa mga pagkakataong iyon. Hinalikan nito ang kanyang kamay. Mahal na mahal kita, Almira. Ikaw ang kauna-unahang babae nagparamdam nito sa akin. Promise, I'll never hurt you again. Hanggat magkasama tayo, hindi ka masasaktan. At hindi ka naaalis sa tabi ko, okay? Tumango siya. Nag-uumpisa ng tumulong kanyang luha. Yes, I promise. You're the one I've been waiting for in my life. Humilig siya sa dibdib nito. Kahit hindi mo na ibigay ang sign na hinihingi ko, naniniwala akong ikaw pa rin ang para sa akin. Anong sign? Hiningi ko kasing sign ay blue roses at wala kang ibinigay kahit isa man lang. Natatawang sabi niya. Natawa rin ito. Pero ibinigay naman sa akin ang pinaka the best na sign. Nangingislap ang mga matang sabi niya. Ikaw lang minahal ko ng ganito. Iyon ang pinakamagandang sign. I love you, Almira. Natutuwang sabi nito at niyakap siya ng mahigpit. Don't worry. Sa araw na kasal natin, pupunin ko ng blue roses ang simbahan. I love you too, Rafos. Umaapaw ang dibdib sa kaligayahan na sabi niya. Halika, sasamahan na kita magpaalam sa parents mo na pakakasalan mo ko. Tapos, puntahan na natin si Mac doon sa bahay mo. Baka narate na niya si Joel. Tumatawang sabi niya. Humalakhak na sumusunod ito sa kanya. Salamat mga ka-felisidad sa pagsubaybay sa aming channel. Sa uulitin, God bless, ingat!